Hello mga kababayan, good afternoon po sa ating lahat. So, magkwentuhan muna po tayo ngayon kasi may mga nagtatanong po na, ate, paano ka ba dyan nakapunta sa Canada? Patulong naman. So, ako po ay isang international student dito sa Canada. Yun po ang aking pathway. Pero ako po ay graduate na. So, ang aking program po ay personal support worker. Yun po yung mga program na 1 year lang dito sa lugar namin sa New Brunswick. And at the moment po ako ay nagtatrabaho sa isang nursing facility. So dahil graduate na po ako, ang aking status ngayon ay hindi na student. Ako ay nasa postgrad work permit na. So by the grace of God po, by the way po pala ako ay papunta ngayon sa trabaho. So time check, umalis po ako ng bahay ng 1 o'clock. So usually pagka at regular days, umalis ako ng bahay ng 1:30 pero dumadating ako ng mga 2 something. So ganun po ang travel time ko at ang bus na sinasakyan ko po ay 3 bus. So papunta ako ngayon sa first bus stop which is 4 minutes away sa aming bahay. 4 minutes by walk. So yun po. So balik muna tayo doon sa aking sinabi kanina. So ako ay tapos na sa aking pag-aaral at ako ay ngayon ay nagtatrabaho na sa isang nursing facility. So ibig sabihin po, full-time na ako. So ang status ko ngayon ay naka-postgrad work permit po. Pero by the grace of God, kahit 1 year lang yung aking program, ako po ay nag-grant ng 3 years. So, kung hindi po ako nagkakamali, parang 2 lang kami dito sa Moncton na nag-grant ng 3 years kahit kami ay 1 year program lang. Anyway po, so, kwentuhan ko kayo sa aking trabaho. So, ang nursing facility po, ito po yung mga fasilidad na kung saan ang aming mga resident ay matatanda. So mga matatanda na mayroong dementia, may mga hindi na able ba sa daily living nila and kailangan na nila ng tulong like sa pagliligo, sa simpleng mga task sa buhay, no, sa pangaraw-araw. So kami yung mga tumutulong sa kanila. So imagine niyo kung sa Pilipinas ka parang caregiver, parang ganun ba. So, ganun po ang aking trabaho. Ayan na, dumating na ang aking first bus. So, nasa loob na ako ng bus po. Anyway, so, kukwentuhan ko kayo kung ano yung mga struggles ko at mga natutunan ko rin dito sa more than 2 years ko dito sa Canada. Kasi dumating ako dito ng October 2023. So, fall season. At sinadya din talaga nila ate yun dahil nga para hindi rin ako mabigla sa winter. Pero ang aking pasok noon ay January pa talaga ng 2024 winter intake. So, mga may ilang months ako bago nakapag-start. At saka during that time talaga, praise the Lord, na-ready ko rin yung katawan ko sa winter. Kasi hindi rin madali ang winter dito sa Atlantic. Kasi minsan umaabot na kami ng negative 25. Parang ganun siya kalamig. Ang struggle lang namin, like sa akin personally, pag nagbabas, 3 bus, is yung lamig lalo pag winter. Pero sa totoo lang po, minsan kasi natututo tayo sa mga experience sa mga tao sa paligid natin, di ba? Sa mga advices. So, sa ngayon, hindi muna ako talaga, well, I think, hindi ko minamadali na magbili ng sasakyan kasi unang-una, hindi pa rin talaga ako nagda-driving lesson. So, I just want to take my time for that kind of need. Alam ko need siya dito sa probinsyang ito, pero at the moment, gusto ko munang pag-ipunan at paghandaan yung mga bagay-bagay na mga ganyan. So, ayokong madaliin sa mga liabilities sa buhay kasi ayoko rin na sakit sa ulo, diba? So, ayan na nga. So, papunta na tayo dyan sa aking next bus stop. So, plano kong bumili muna ng cake kay Emily kasi birthday niya kinabukasan. So, dadaan tayo ng Sobeys.
Ayan. So, sana nga ba tayo sa ating kwento na wala na ako. Ayan. At the moment po ako ay postgrad work permit na. And full-time na sa aking trabaho. And ongoing na rin ang aking PR application. So, nasa final stage na. And with regards naman sa experiences ng pag-a-apply dito sa Canada, sa totoo lang, mahal ang international student na pathway. Mahal siya kasi umabot kami ng $500,000 din. On my time, 'di ba? Pero iba pa yung di ba? Yung mabuti na lang din ako kasi may accommodation ako dito. Nakitira ako kila ate, 'di ba? Nung time na nag-aaral pa lang ako. Plus yung kakainin mo pa, 'di ba? So hindi siya madali. Hindi madali. Pero may mga ibang way naman, pupunta ka dito as a work permit holder, mag-apply ka sa agency, pwede naman din yun. 'Di ba? So may iba't ibang paraan. Siguro yung pinaka natutunan ko at saka nabago yung pag-iisip ko is yung minsan kasi akala natin na tungkol naman ito sa language barrier, no? Sa pag-i-English. Kasi mentality ko dati na ang hirap pagka pumunta ka sa Canada, baka mamaya hindi kayo magkaintindihan. Yun yung struggle ko during nag-aaral ako kasi introvert ako. Tapos sabi ko, Lord, baka hindi ko maintindihan yung mga instructor ko. So pinag-pray ko talaga yun, yung understanding na yun. Pero syempre may ginawa din ako sa part ko, diba? Nanood din ako nakinig din ako ng mga podcast, nabasa ng mga English booklet. Yung tinry mo rin na i-improve yung sarili mo para rin hindi ka rin mabigla doon sa mga Englishan nyo, diba? Pero isang bagay din siguro na-realize ko na hindi judgmental yung mga Canadian. Kunyari, hindi kayo nagkaintindihan. Sasabihin mo lang, pardon me, can you repeat again? Parang ganun. So, sa kanila, okay lang kahit hindi perfect yung English natin. Kasi minsan mentality natin, mga Pilipino, hindi naman sa paglalat, no? Kailangan pag nag-abroad tayo, perfect yung English natin. Pero hindi naman talaga. Hindi sila ganun mag-isip. Minsan, sila pa nga yung understanding sa mga ganung bagay na merong language barrier talaga. Kasi alam naman nila na hindi English yung first language natin. So, nakakatuwang isipin na kahit magkaiba yung lingwahe, andun pa rin yung pagkakaintindihan sa isa't isa, yung understanding ba. Ganun. Ewan ko. So, yun po. Yun lang yung siguro na-realize ko na isang bagay din na encouragement ko rin sa iba na huwag matakot na mag-abroad, mag-try. Kasi hindi naman kailangan perfect yung English natin. Saka yung mga skill, pwede naman tayong mag-improve sa sarili natin. 'Di ba? So, ayun. With regards naman sa trabaho, basta willing lang tayong matuto, willing sumunod, saka yung, alam mo yun, pagka mali tayo, tanggapin lang natin kung ano yung pagkakamali natin. Ganun lang naman kasi ganun naman talaga sa trabaho. Pero anyway po, regarding naman sa trabaho, pinagpapasalamat ko nga po na ako ay nakahanap talaga ng employer na nagsusupport sa PR. Kasi sa totoo lang, kung hindi ako nakahanap ng employer na magsusupport sa PR, baka ako ay napauwi na. Kasi 1 year lang, imagine nyo po, 1 year lang aking program. Tapos kung na-approve pa ako ng 1 year work permit, kailangan mo pa ng may certain requirement na kailangan mong i-accomplish para maka-apply ka ng PR, diba? So, pinapasalamat ko na during interview pa lang, ito rin siguro yung isang bagay na advice ko rin na huwag magsayang ng oras. Kung ikaw ay 1 year lang at may hinahabol ka na oras or panahon dito sa Canada, huwag magsayang. Hindi mo kailangan antayin na matapos yung permit mo bago mo alamin na hindi pala nagsusupport ng PR ang iyong employer. Alamin mo siya at the beginning pa lang. Kasi sa case ko po, phone interview pa lang, first interview, talagang tinanong ko agad. Sabi ko, Lord, hindi na talaga ako mahihiya kasi kung para sa akin to,
So, nung tinanong ko yung employer ko, sabi ko, would you mind if I ask you, do you support PR application? Sabi niya, yeah, I support PR application. So, yun. Talagang ginrab ko agad siya. At alam ko ng time na pagpunta ko doon sa workplace, nung tinor niya agad ako, sabi ko, tanggap na ako dito. So, usually before, pag nag-apply akong trabaho, hindi ko tinatanong kung tanggap na ba ako. Pero dito, naglakas loob ako. Sabi ko sa kanya, sabi ko, tanggap na ba? Sabi niya, ayaw mo ba? So, yun po. Kailangan lang talaga natin ng lakas ng loob. Kasi, wala naman talaga mawawala. Tsaka, I think naman, lahat naman tayo, iba-ibang estado sa buhay. Pero pare-pareho lang naman tayo mga tao, di ba? Nagsisikap sa buhay. So, yun. Nakapasok sa trabaho. Tsaka, the beginning talaga, mahirap. Like, nung nag-prepare ako sa aking requirements sa PR application, talagang 16 hours ako nagtatrabaho. Like mula 7:30 hanggang 11:30 ng gabi, talagang para lang ma-accomplish ko yung time. Kasi nung nag-apply ako ng PR po, may certain requirements na hours. So talagang double time ako. Like sabi ko, tulog lang ang pahinga para lang Sabi ko sa kanila ako mag-relax pagka napasa ko na yung PR application ko. So, by the grace of God naman po, nandun na ako sa stage na yun. Kaya sa totoo lang po talaga, pag may mga nakakasama ko sa work na nagsistart pa lang mag-apply ng PR, tsaka alam mo yun, nag-iipon pa lang sila ng oras, tapos nag-16 hours sila, talagang tinatry ko na tulungan sila. Kasi sa totoo lang, sa naranasan ko, sa 16 hours na trabaho, talagang doon mo mararanasan lahat ng hilo at sakit sa katawan. Kasi pag nasa healthcare ka po, talagang napakahirap. Mentally, emotionally, lahat na ng pasensya, kailangan mong pagdaanan. Tsaka physical strength, kailangan mo talaga. May times nga nagpipray ako sa CR. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Kasi may times na yung katawan mo, minsan, kailangan mo na lang talagang huminga ng malalim. Tapos, pag mayroon ka pang resident na may dementia, diba? Tapos aggressive pa. Pero, sa lahat ng yun po, sa totoo lang, ako ay grateful. Yun yung bagay na nire-remind ko sa sarili ko na pag ako ay napagod, minsan nagsa-stop lang ako, tapos nagpipray ako sa toilet. Kahit minsan kasama ko yung resident ko, nagpipray po ako. Sabi ko, Lord, thank you sa trabaho na to. Kasi sa totoo lang, ang daming tumatawag dyan sa workplace namin na naghahanap ng trabaho from Toronto, from iba't ibang probinsya. Pero we are grateful kasi tayo ay mayroong trabaho dito sa probinsyang ito at tinanggap tayo ng employer natin, diba? Kaya pag dumating yung time na pagod na ako, binabalikan ko lang yung mga panahon na naging tapat ang Panginoon sa akin na mayroong tumanggap sa akin sa ganitong trabaho, knowing na wala akong experience po, no? At saka, binabalikan ko nga yung mga panahon na in-interview ako, Diyos ko Lord. Talagang si Lord na ang gumalaw doon. Dahil wala pa nga po akong experience, pero pag si Lord ang gumalaw po, talagang yun po talaga ang plano niya sa atin. At pinagpasalamat ko na lang po talaga yun. Ayan na nga po at dumating na ako sa aking trabaho. At everyday, i-enjoy ko yung 3 bus na yun. Kahit mahaba, pero i-enjoy mo lang yung buhay. Kasi yan ang, yan ang blessing na meron ka na pinagpipray pa ng iba. So, yun po. Salamat po sa inyong panonood. At naway meron kayong natutunan ng konti, kahit konti lang. At kung meron kayong mga tanong, i-comment nyo lang po sa comment section below. Ayan po, nawa po meron tayong natulungan sa ating video for today. God bless po everyone.